Hello YouTube, this is Franz TV. Dito na lang po tayo at mag-reaction video na lang po tayo. Pasensya na guys at medyo natagalan ang ating pag-upload ng ating mga video dahil na-busy tayo sa ating trabaho. Dahil meron pa po tayong kailangang pagtuunan, dahil kailangan natin kumayod, hindi lang sa pag-vlog at kailangan tayo tayong regular na trabaho. So yun guys, ang ating re-react ng video ay kay Goosebump Top 5. May mga bagong video to ngayon. Kaya tara guys. Simulan natin guys. Panoodin natin. Excited na ako dito guys. Marami itong mga bago eh. Umpisa pa lang oh. Top 5 ghosts caught on tape. Grandpa's house. Chase and his wife visited her grandpa's house, who recently passed away. But what they didn't know, the house was haunted. By night's end, they were terrified and packing to leave. You can see the horror on their faces that unfolded that night. A peaceful night of remembering spiraled into a nightmare. Doing? You okay? I don't know. Yung itsura ng babae eh, parang takot na eh. Doon pa lang sa tanong ng asawa niya eh. So, we were just going to bed and Tipid na tipid. we're not. Wala. Let me just show you. Like, we've literally had to put the bag up against the door. Mismo sa And we're loob ng not kwarto. sure. Uy, And, like, we're literally just. yun naman. Okay, so we're leaving. We got all of our stuff packed. Oh, Uy, what? Oh my gosh. baka ayaw kayo pa alisin dyan ng lolo nyo. Nagwawala eh. Okay, yeah, we're out here. Sa kwartong tinutuluyan nila, napalitan ng takot ang katahimikan ng gabi. Meron kung anong puwersa na gustong buksan ang pinto ng kwarto nila. Hindi lang simpleng pagkatok ang nangyari dahil makikita mo ang paggalaw ng pinto. Sa kaba ni Chase, iniharang pa niya ang kanyang bag sa ilalim ng pintuan at pagbukas niya nito, wala namang tao doon. With everything that's happening around them, they just decided to leave the place. Strangely, even outside the room, tuloy pa din ang Tama yun. Pag kanya layasan nyo na. Buhay nyo na yung kaya dyan eh. Mamaya mapahamp pa kayo dyan eh. paggalaw ng pinto sa kwarto nila. Ang nakakapagtaka, makikita mo din ang ibang kwarto pero walang unusual dito. Tanging ang kwartong tinuluyan lang nila nakafocus ang strange phenomena. They came to remember. They left from a nightmare. Cat was taken. Isang couple ang nag-install ng camera sa bahay nila dahil sa kakaibang mga bagay ang nangyayari dito. Nagsimula ang lahat matapos nilang lumipat sa bago nilang bahay. Isang beses, naghahabulan ang kanilang mga pusa nang bigla na lang Hinila. naglalaro ang dalawang itim nilang pusa nang bigla na lang may humatak sa paa ng isa sa kanila. The cat's leg got yanked off and got pulled out by something. Bigla na lang may humatak sa kaliwang paa nito at parang ipinato o binuhat ng mataas. Hindi biro ang distansyang inilipad ng pusa. Sa lakas nga ng pagkakahatak dito,
na wala pa ang pusa sa frame. Mga ka-goosebumps, ano sa tingin nyo ang nangyari sa pusa? Kayo na ang bahalang humusga. The investigation. Bago ko simulan ang nangyari sa video na to, Kaboss, gusto ko lang guys. ipaalam sa inyo na ito ay isang Japanese found footage case file na Ito na naman, hapon na naman. Grabe yung mga video nito guys. Talaga nakakatakot. Hapon talaga gumawa ng dokumentaryo o sa pelikula. Talagang nakakatakot. base sa totoong buhay. Nagsimula ang kababalaghan ng isang araw na sunog ang bahay sa tapat ni Mr. A. Kinuhanan niya ng litrato ang bahay habang nasusunog ito. Sa litrato, makikita mo ang silhouette ng human-shaped figure sa gitna ng malaking apoy. Ayon kay Mr. A, matapos niyang malitratuhan ang figurang to, dito na nagsimulang magkaroon ng mga hindi maipaliwanag na bagay ang nagaganap sa loob ng kanilang pamamahay. Para pigilan ang mga strange events na to sa bahay, naglagay siya ng omamori o Japanese charm na idinikit sa pader para itaboy ang negative. Ganito yung, kung maalala niyo, ganito yung mga sa mga cartoons, mga anime. Kala, sino ba itong mga, kung nanonood kayo ng Senki, tapos Nube, ano ba? Ganyan yung mga nilalagay nila sa bahay. Parang pantamo yata ng mga spirito yan. Ewan ko lang kung tama yung ano ko energy. However, hindi nakatulong ang omamori sa kaso nila. Kalaunan dahil sa mga nightmare-inducing phenomena, inabando na din nila ang bahay. Dito na pumasok ang psychic research team para imbestigahan ang ghostly manifestation sa bahay. Pinuntahan ng kanilang lead investigator, si Kyuchi, ang bahay isang gabi. Nagsimula siya sa pagse-setup ng camera at nag-ikot siya sa bahay. Tinanggal niya ang charms na nakadikit sa pader ng bahay. Isang pagkakamali na pinagsisihan niya sa huli. Ba't mo tinanggal? Yung pa isa. Lalabas si Senki dyan. Sa mga oras na to, sandaling lumabas si Kyuchi sa bahay para i-report sa mga kasamahan niya ang mga nagaganap sa bahay. But unfortunately, no one was able to answer his call. Puta ka na bala. May boss na babae. Nakakilabot ah. Habang nasa labas siya, isang nakakakilabot na tinig ng babae ang rumehistro sa camera. Ngunit pagbalik niya, nawala din ang boses ng babae. Naisipan niyang kumain muna habang naghihintay sa kasama niya. Ang hindi niya alam, isang creepy apparition na pala ang nakuha ng camera niya.
Ayun. Isang puting ghostly face ang sumilip sa May nakasilip. Posible hindi niya nakita yun. kanya sa itaas ng door frame. Matagal din itong nakatitig sa kanya. Pinagmamasdan nito ang bawat kilos niya. Nakatanggap siya ng tawag galing sa superior niya at sinabi nito na maghintay habang wala pa ang ibang kasama niya. Dahil dito, ibinalik niya ang charm sa pader para pigilan ang paglabas ng mga espiritong nananahan sa bahay. Pero huli na ang lahat. Matapos nito ay narinig niya na tumunog ang doorbell. Kaya bumaba siya para tignan kung sino to. Pero paglabas niya, Doorbell. meron na pala siyang kasama. Tignan mabuti ang nangyari sa pagdaan niya. Hindi niya namalayan na isang puting figura ng katawan ng tao ang naglalakad na kasunod sa likod niya. Matapos noon, dahil wala pa ang mga kasama, Grabe to ah. Nakaka-intense yung... pag Japan talagang ano eh. niya, napagpasyahan niya na mag-imbestiga ng mag-isa. At ito ang nangyari. Nako, tol, dahan-dahan. Wait, yun. Hindi ka kikilabutan ng ganito. This oras na lang guys. Ayan guys. Ayan, click pa yan. Ayan. Ano to? 12:19 na ng gabi. Ito ang aking reaction. Kaya guys, supportahan nyo ito guys, ang Pranks TV. Dahil hindi biro ang aming ginagawang vlog. Dahil talagang nakaka-intense. Pag nanonood ka ng ganitong oras, tapos sobrang nakakatakot. Talagang kikilabutan ka guys. Kaya ito na guys, diretso na natin. Uy. No. Yan ang For some reason, namatay ang battery ng daladala niyang ilaw. Matapos nito, kinuha na niya ang ilang gamit niya. Dahil na din sa takot, naisipan niyang umalis na sana. Ngunit nang kunin niya ang camera, Uy. Ayun na. biglang lumitaw ang mukha ng isang lalaki sa mismong tabi niya. At matapos noon, 4 na dikit-dikit na mukha ang makikita sa camera. Maririnig mo pa ang takot na boses ni Kiyuchi bago na-cut ang video. Makalipas ang ilang araw, Grabe no. Makakakita kang ganun, dikit-dikit ang mukha. Creepy. pinuntahan ng isa sa mga kasamahan nila si Kiyuchi para tanungin sa kanyang investigasyon. Pumayag lang siyang magpa-interview basta hindi bubuksan ang ilaw sa bahay niya. Malaki ang pinagbago ni Kiyuchi.
Halos tulala na lang siya habang ini-interview at masasabi mong wala na siya sa tamang katinuan. Sa kalagitnaan ng interview, napadukdok na lang siya sa sahig at bigla na lang Wala sa sarili ah. Ayun naman. matapos nito. Hindi na muli pang nakita si Kiyuchi at ang nag-interview sa kanya. Valak. Sa video na to, Ay, salamat. makikita natin ang alleged possession ng masamang espiritu sa 15-year-old na dalagita sa Mexico. Naging bayolente ang babae at sinubukan niyang saktan ang kanyang ina at ang kanyang mas nakababat. Grabe yung kilabot dun sa Japanese na video na yun ah. Kaya ayok manonood ng gano'n eh. Talaga nakakatakot eh. Kapatid na may edad lamang na 7. Nakatawag agad sila ng tulong at mabilis na nakaresponde ang mga bumbero. Pagkahuli nila sa babae, sinisigaw nito ang mga katagang Meet Valak, ang demon sa pelikulang The Conjuring Part 2. No mames. No mames, no mames, no mames, no mames, no mames. Mukha lang, mutla. ¿Qué hubo? Oh, tingnan nyo guys. Nang akayin nila ang babae palabas, kakaiba na ang itsura nito. Her face turned gray and her eyes black and hollow. Makikita mo ang galit at dark presence sa babae. Nang kanilang subukang pakalmahin ito, she started speaking in tongues and her voice is absolutely terrifying. Pues ahorita lo que vamos a estar checando. Iba na yung boses ah. Kapansin-pansin na malalim at garalgal na ang boses niya. May sinasambit itong mga salita na hindi maintindihan. Unfortunately, walang naging update tungkol sa sitwasyon ng babae. Hindi natin alam kung kinailangan ba siyang dalhin sa pare para gawan ng eksorsismo. Ito ba ay tunay na kaso ng possession? Sa huli, ibibigay ko sa inyo ang desisyon. Ikaw na ang bahalang humusga. Last full show. Nanonood lang ang magkaibigan sa sinehan isang gabi, pero ang hindi nila alam na ang theater pala na ito ay haunted. Pinuntahan ni na Alexis ang haunted theater sa Cinepolis Nuevo, Mexicali. Meron ganitong incident. Ewan ko lang kung natatandaan niyo yung Metropolis sa may Alabang. Yan, dagat daw paramdam dyan. Sa dating mall sa Metropolis. Ang kwento pa nga dyan ay dati raw yung sementeryo bago tayo ng mall. Kaya yung time na nakatayo na yung mall, marami daw napaparamdam. Pero ngayon guys, wala na yun guys. Dahil napasara na yun eh. Kaya diretso na natin. Napapahaba ang ating kwento eh. At pagpatak ng gabi, kapag halos tahimik na ang lobby at wala nang gaanong tao, sinasabing mga ligaw na kaluluwa na ang pumupuno dito. Bandang 11:00 ng gabi pagkatapos nilang manood ng pelikula, nagbanyo muna ang magkakaibigan
Naunang matapos si Alexis kaya naghintay siya sa lobby. Habang naghihintay, ang horror na sa pelikula lang niya nakita, mangyayari na pala mismo sa kanya. Inaiyak ako. Maririnig ang chilling haunted cry ng isang babae. Wala nang masyadong tao sa sinihan sa oras na yun. Ang buong akala niya ay kagagawa nito ng mga kaibigan niya na pinaprank siya. Ngunit pagtapat ng camera sa kabilang bahagi ng gusali, isang terrifying apparition ng babae ang sumilip sa kanya sa likod ng pillar. Ito ay may abong kulay na mukha at itim na mahabang buhok. Ayon kay Alexis, sila na lang ng mga kaibigan niya ang naiwan sa sinehan ng oras na yun. At bali-balita na sa mga staff na meron talagang multo ng babae ang nagpapakita sa sinehan kapag sasapit na ang gabi. What do you think is this horrifying figure? A ghost or a hoax? Ikaw na ang bahalang magpasya. Sana ay kinilabutan ka sa mga video na aming itinampok ngayong gabi. Kung may nais kang ibahagi ay buka. Yung guys, tapos na naman po tayo guys. Medyo sumakit ang leg ko doon sa Japanese na horror na yun. Tindi ng kilabot ko doon. Takot ako doon. So anyway guys, natapos na naman po tayo. Isa lang hiningi ko guys, please subscribe my YouTube channel, Pranks TV guys. At maraming pa tayong video gagawin guys. Sana guys, abangan niyo pa ang aking mga reaction kay Goosebump. Kung sino ba nanonood dito, kay Goosebump, ito kay Goosebump Top 5, kay Set Trips, kay Nox 5. Basta marami pa guys. Sa yun lang guys, salamat at paki-subscribe na aking YouTube channel, Pranks TV. Yun lang guys. Bye-bye! Ang aming email na goosebumpstopstories@gmail.com at Facebook page. Check out our TikTok page na din at Goosebumps Top 5.